friends daw before lovers. Yeah, we're friends same time. Teka lang. Kayo, yung mga nasa taas talaga, sila yung mga ano eh. Hindi, minsan po, I'll be honest, friends, sometimes, enemy, sometimes hindi kami magkasundo, but the roots of this is we respect each other. Yeah. The connection is there. Alam po namin yung ginagawa namin and yeah, sa tingin ko yun naman yung tamang gawin na lalo na sa paggawa ng pelikula. Hindi lang kailangan nyo ng trust ng isa't isa and pinagtrabahuan po namin kung nasaan kami ngayon. The wall between us before too high. Tapos ngayon, pinababa ko siya o naghagdan ako para maabot ko yung wall na yun. So, Nag-adjust siya. So, yeah. And I'm happy na thank you kay Sir Bobby na yun din yung pinapakita namin. Yun yung energy na binabato namin sa lahat ng katrabaho namin. Kasi importante yun eh. The way they see you, yung aura mo. Pagpasok mo pala ng set, hindi ka pa naka-makeup, kailangan yung presensya mo. Malaking tulong yun. Hindi yung bigat yung mararamdaman sa'yo ng buong tao. Dapat ikaw yung pinakamagaan doon. So, magdo-domino effect yun. And yun po. Yun lang naman. Diba? So na-break na ni Seth talaga yung walls, no? Hindi po. Hindi ko totally binrake. Nagtira ako ng wall ng personal niya. So, yung respect ko, andun pa rin. Sana all na lang talaga. Diba? Kasi react naman daw, tinatanong ako dito ng mga katabi ko, kailangan daw. React naman ng sinabi ni Seth. Siguro po dun sa part na yung breaking the walls, pareho naman po nag-adjust. Kasi parang hindi naman po mag-meet din yung dalawang tao kung hindi rin naman gugustuhin makipag-ayos ng isang party, di ba? But yun po, kapag po receive po kami ng mga ganong comments, lalo po galing kay Tito Bobby, sobrang ano na lang ba? Hindi dito, kay Sir Bobby. Sobrang nakakataba po ng puso kasi parang syempre pag may ginagawa po kaming trabaho, sobrang focus po namin doon. Minsan nga po tingin ko parang sobrang seryoso na nang nakikita sa akin ng mga katrabaho namin. And to hear that, nakakatuwa lang pong marinig. And yun, we always give our best kasi hindi lang naman po namin to ginagawa para sa sarili namin eh. Ginagawa din po namin to para sa mga katrabaho din po namin, sa lahat na naghihirap din. For sure po nahihirapan kami, minsan mas minahihirapan pa po. Kasi like sa production, mas nauuna sila rin huling uuwi. And of course, we want to give back yung suporta rin po na natatanggap namin sa lahat ng nakaka-appreciate ng pag-arte namin at kung paano kami bilang mga artista at syempre yung pagpapakilala ng mga pelikulang galing sa atin. Thank you. Okay, and I think Miss Natalie, yung sinasabi nila na breaking the wall, that's also one of what you can see between the characters. Honestly po, hindi naman namin ini-invalidate where we came from. Especially, we all know na most of our supporters nanggaling because of Gold Squad. And dahil we did so many vlogs all together. And now, I would say kasi mas papunta na kami talaga sa adulting. So, kanya-kanya na rin ng tinitake na path, may it be in career or in personal lives. Siguro po yung pinagkaiba sa kami po dati or like sa sarili ko before nung nasa group na yon and then to today, ngayon, sobrang lahat po ng pinagbago. Siguro po ngayon kung hindi ako nagbago, puro pagsisinungaling na lang po yung sasagot ko sa inyo dahil hindi ko alam kung paano ako sasagot and in terms of just me being a person, like ako lang sa sarili ko. And kay Seth din, from being in that group to kung sino siya ngayon at kung nasaan siya ngayon, sobrang laki ng pagbabago. Kasi parang actually, pareho kaming witness sa growth ng isa't isa.
And yun nga po sabi namin before, like enemies kami but dahil pareho naman namin win-work out. Hindi naman talaga enemies but may konting, ano ba? Tension. Not tension naman. It's really the wall. Talagang friends lang kami kapag trabaho. As in, hindi kami mag-uusap dun before unless like action na or like rolling na kami. And now, mas nagkakaroon kami ng knowledge sa kinagagalawa naming mundo, mas na-appreciate namin, mas alam na namin yung kung ano yung dapat. At habang tumatagal sa lahat ng mga projects na ginagawa po namin, mas na-appreciate namin at nakikita namin yung pinakamalalim na ibig sabihin kung bakit may pelikula at bakit tayo umaarte. Yan po. Yes, kung paano kami before, tapos ngayon, sobrang laki po ng pinagbago. At dahil malaki ang pinagbago sa kadahilanan na marami rin po kaming pinagdaanan, ang dami naming nakatrabaho, iba't ibang strategy, iba't ibang sitwasyon, ang mga directors, iba't ibang atake, iba't ibang kwento yung na-play po namin. So doon malaking bahagi po yun sa growth naming dalawa. Marami kami naging mentors, marami kaming pinagtanungan. And kung ngayon, paano kami mag-usap, we protect our craft. Ina-analyze po namin yung buong story. Mas nag-uusap kaming dalawa. Tinatanong ko po si Francine kung ano yung better pag sa ganitong part, ano yung mas maganda kong gawin, and vice versa. At specific po, yung changes ni Francine naman, ngayon, syempre yung trust, yung friendship na nabuo, mas lumalim pa. And pag napapansin ko siya, pag tinitignan ko siya sa malayo, the way she answered all the questions, the way she handled all the situations, sobrang kakaiba na sa dati. Mas may paninindigan sa salita dahil alam yung ginagawa. And siguro part ng maturing is yung accountability. Both of us, kaya naming tumanggap ng ganon. Lalo na pag sarili namin, alam namin pagkakamali at pagkukulang namin. So hindi yung kabawasan sa amin. Yung gigil mas lumalabas eh. Yung gigil na makapagtrabaho, mas ma-play itong ganitong character, mas magawa itong ganitong eksena, mas pangarapin yung ganitong klase ng movie o teleserye. Mas nasa amin po ngayon. So yung gigil sa trabaho, mas dinoblihan namin. And ako sa ABS, 7 years. 7 years na sa ABS since PBB. So sobrang dami rin po namin pinagdaanan. Sobrang hinubog kami ng panahon, pinagtibay kami ng kung ano man. And sobrang happy ko doon na hanggang ngayon ginagawa pa rin namin at nag-share kami ng knowledge sa isa't isa. And new friends, new co-worker, new directors, new writers, new productions. So, padagdag pa ng padagdag and I hope madagdagan pa ng madagdagan. Thanks guys, congrats. Thank you so much, Ms. Manila Santos of ABS. Po, ako si James Montefalco, anak po ako ni Sir Bobby. Half-brother ko si Kitch, and of course, younger sister ko naman si Nadia. So, yun po, ang character ko lang naman dito is, kumbaga parang mapagmahal and sobrang approachable. Ilan po ba yung minahal? Ha? Ilan yung minahal mo sa pelikulang ito? Yung naghabol, 3 eh. so yes, ando tayo sa part na sobrang mapagmahal at approachable tayo. And may reason kung bakit ganun si James. Abangan. So, yes. Abangan. She who must not be named. Ano, tara? She is the one who must not be named. Wala po akong pangalan. Wala rin po akong connection sa kanilang lahat. Totoo po, hindi po ako nagbibiro. Totoo po, wala po akong pangalan. Wala rin po akong connection kahit kanino po sa kanila.
I would say, isa na lang akong intruder sa buhay ni James Montefalco. Yun po. Ang ganda naman ng intruder. Salamat po. Okay. Yung second- So, Sir Alan, you have a follow-up question po? Yung second question ko to Francine and Seth. Marami na rin kayo nagawa ng projects, di ba? Especially yung previous movie ninyo. How do you compare yung role nyo dito? Sabi niyo this is your first rom-com, di ba? How do you compare yung character nyo rito? And paano kayo nakarelate? Siguro naman di ka totoong playboy in real life, di ba? Hindi. Mukha. Yeah, pero paano mo i-compare yung character mo dito sa character mo sa movie? This is our first rom-com and magaan. Kasi nga po sabi ko kanina, medyo nandun tayo sa drama, heavy drama, nandun tayo sa horror side, thriller side. So, nung ginawa po namin to, talagang sobrang thankful kami. Kaya na parang isa to sa mga gusto namin na role o gampanan. And kung yung characters namin ang pagkakahalin tulad sa totoong kami, siguro ako for me, Seth and James, sobrang malayo na in terms of family din. Ang pinagkaparehas ng siguro ni Seth at ni James is may barkada sila. At yung barkada na yun, yung barkada ko, personal kong barkada, as is pa rin, na barkada ko pa rin hanggang ngayon, yung high school kami hanggang ngayon. So, four of us, sobrang solid. Kami magkakaibigan dito, parang siguro lumaki kami ng sabay-sabay. And yun lang naman. Sa family, mayroong kumpletong pamilya, si Seth at si James din, pero may conflict and yeah, yung may problema. Ilang naman po yung pagkakaparehas ng character namin. Yung sa akin po, pero pwede naman po girl na lang po muna, no? Pang-describe lang. Kasi girl lang din po yung pangalan ko sa script. So, sa lahat po ng scenes namin, so may James, tas line niya, tas girl, ako lang po yun. Si girl, paano ko ba? I would say siguro malapit si Francine at si girl with each other in terms of yung pagiging makulit and yung pagka-moody din niya. So, mas ganun po. Iniiklian ko po yung mga sagot ko kasi pag nagsalita ako, baka masira pa yung momentum. So, mas ganun po. Pero si girl kasi dito, independent din po siya eh. As in, parang kahit saan siya magpunta, kaya niyang dalhin sarili niya. Hindi niya kailangan ng kahit sino para alagaan siya or something. Mas ganun po siya. Sobrang misteryoso din po siya. Na-challenge pala ang character ni James Montefalco dito. Kay Sir Parang, Alan? dahil nakita namin yung trailer na napaka-sweet at kumbaga yung chemistry niyo is still there. Is there any naaabangan na mga intimate or kissing scene? May ganun bang aabangan dito yung mga fans ninyo? Tulad ng ginawa nyo late joke. Nag-trending lately, di ba? May ganun bang pasabog? Parang ganyan. AI o AI? Ang intimate, paano ba? The story kasi is, siguro sasagutin ko na muna, Sir Alan, secret. Surprise! Surprise. Pero I think makakakita sila ng ganun sa amin na side. Pero hindi ko lang kaklaruhin kung saang part. Pero malapit na rin nilang makita and siguro it's time na iparamdam o iparanas namin lalo na sa mga nagmamahal sa amin at nakasuporta sa amin throughout our careers. Tingin ko deserve nilang makita yung clingy side ng Francette. Pagdating sa scene, okay? Sa scene. Basta may something sa scene. So, Baka may sasabihin si Francine. Meron ba? Oo. Wala. Siya na yung sumagot. Okay, thank you.